Labis ang hinagpis ng isang ina ng isa sa mga student athlete na lunod sa dagat sa gitna ng team building activities sa Aurora. Marami raw siyang tanong kaugnay sa nangyari sa kanyang anak na nagsimula pa lang na maabot ang pangarap. Nakakadurog ng puso nang dumating sa Maynila galing Agusan del Sur ang pamilya ng isa sa dalawang nating basketball players matapos sunod. Hindi raw kasi nila alam kung anong klaseng training ang pinagdaanan ng anak na tumapos sa matayog na pangarap ng basketballista. Kaya ang tanong ngayon, meron nga bang foul play sa misteryosong pagkamatay ng dalawang basketballista? Yan ang aalamin natin sa video ito. Ngunit bago yan, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating videos. Maraming salamat! Mugto na ang mata dahil sa walang tigil na pag-iyak ni Robilyn Baterbonia na bumiyahe pa mula Agusan del Sur pa Maynila. Siya ang nanay ng 19 anyos na basketball player na si Rene Clark Baterbonia na kasama sa dalawang sawi sa team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora. Giit ni Nanay Robilyn, hindi raw niya alam kung anong klaseng training ang ipinaalam ng incoming first year college na anak. Kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Hindi ko alam ba't ganun ang nangyari. Malaki talagang tanong ko, ba't napunta dun sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Sa video na ito na kumalat sa social media, kitang nayakap pa ni Robilyn si Rene Clark sa huling pagkakataon bago ito lumipad pa Maynila. Kwento ni Nanay Robilyn, pumayag pa raw siya sa anak na magpaalam na ilang araw mawawala para sa training. Excited na kasi umano si Rene Clark na maglalaro para sa Ateneo Blue Eagles Men's Basketball Team. Kung sige nak is mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Kasi akala ko training lang na nga. Hindi, military training. Ano ba yun? Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko. Ang masaklap, huling ipinangako pa raw ni Rene Clark sa kanyang ina na iaahon sa kahirapan ng pamilya. Ma'am, sakit. Pangarap niya ng mga anak ko. Mahirap kami pero sinusuportan ko talagang mga anak ko para makapag-aral, makapagtapos. Kasi dyan namin hinuhugot sa mga talent nila yung paghihirap namin. Sa ngayon marami parang tanong ang pamilya ni Rene Clark, lalo't hindi raw kasi kumpleto ang mga impormasyong ipinararating sa kanila. Kahit isang picture wala silang send sa akin. Wala naman silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos, dadalhin na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Wala silang sinasabi sa akin. Tapos, biniyahin nila yung anak ko. Hindi ba lang nila binihisan, walang damit, yung shirt basa. Tapos, wala pang staff na sumasama sa yung nagsundo sa kanila na pulinarya yun. Kaya kung si Nanay Robilyn daw ang tatanungin, tila may pagkukulang sa insidente. May foul play po dito. Talaga. Kasi yung anak ko daming pasa. Ba't sana ba galing yung pasa? Bakit ba ganyan? Ang dami nila doon tapos walang nag-rescue. Ba't nila pinapalangoy na yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat? Pero sa inisyal na pag-iimbestiga ng Aurora Police, wala rang foul play na nangyari. Base po sa ating nakuhang salaysay ng mga kasama niya ay ito pong insidente na ito ay talaga pong purely accident. So natural accident po yung pangyayari. Hindi ko talaga inaasahan. Dagdag pa ng mga pulis, hindi raw ito ang unang beses na nagsagawa ng kaparehong aktibidad ang basketball team sa isang private resort sa bayan. Meron din daw lifeguard na naka-duty sa lugar, pero nagkataong hindi na nakayanan ng dalawang biktima ang malakas na alon. Meron po sila activity na kung saan
lumalakad po yung mga players natin doon sa dagat, sa may tabing dagat, ang mga nasa hanggang kita po yung lalim ng tubig. At bigla na lang po silang napunta sa malalim na parte. Bigla silang tinangay ng current papunta po sa mas malalim na lugar ng dagat. Bukod kay Rene Baterbonia, nasawi rin ng second-year college student na si Divine Adile na isang Nigerian national. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Ateneo Manila University ang pagkasawi ng dalawa nilang student-athlete matapos malunod. Bukod sa pakikiramay, nakatakda rin daw magpaabot ng tulong ang universidad, hindi lamang sa mga naulila ng dalawang biktima, kundi pati na rin sa mga teammates at iba pang naapektuhan ng trahedya. Ang Philippine Sports Commission naman nakatakdarang magtatag ng Sports Stakeholders Panel bilang pakikipagtulungan sa ginagawang investigasyon. Layon daw nitong malinawan ang mga umiiral na pulisiya patungkol sa mga ginagawang training o practices habang sinisiguro pa rin ang kaligtasan ng mga atleta. Kahit ako, hindi ko akalain na gano'n ang nangyari. Kasi akala ko yung nakakilala lang talaga sa kanya ang magdadamay sa amin. Yun pala, mula hanggang Ateneo de Davao hanggang dito sa Agusan del Sur sa amin. Ang daming mga taong suporta. Ang parang wala akong masabi sa kanila. Nagbibigay ng pagkain, nagbibigay ng tubig. Na-appreciate ko talaga yung mga pakiramay nila sa akin. Kaya yun, mula Davao, Municipality ng Davao, Panabo, hanggang Tagum. Hindi ko may isa-isa lahat ng mga lungsod. Basta kaysa lahat ng dinaanan namin ay nakiramay talaga. Ang masasabi ko ay hindi mabayaran ng pera yung pagpasalamat ko sa inyo. Kasi yung simpleng bata dito sa amin, sa Agusan, nangangarap lang ng ganun. Tapos, hindi pa niya natupad kaagad yung mga pangarap niya. Pero, nakita ko sa mga crowns, sa mga fans na talagang todo suporta kahit patay na yung anak ko. Kaya yun, matinding papasalamat ko lang sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa. Mayayaman man o mahihirap, nagpapasalamat ako. 1-year-old hanggang 19 years old, nagpapasalamat ako. Wala talaga akong masabi. Minsan natanong ko sa sarili ko, ano kayang ginawa ng anak ko, ba't ganon ang nangyari sa mga tao? Na may mga, first time ko pa lang talaga ngayon na may mga artista naman na mamatay, yung mga malalaking posisyon ng mga tao. Pero ngayon ko lang talaga nakita na todo suporta ang mga fans, mga kakilala ng anak ko. Kaya inuulit ko, maraming salamat sa suporta niyo. Ma'am, ano yung hindi mo makakalimutan kay Rene, ma'am, na mga experience ninyong dalawa? Kaya nga, ayaw ko na sana, iwasan ko muna itong pag-interview. Kasi sana mag-focus muna ako para sa anak ko. Pero dito naman yun, sagutin ko na lang. Yung mga alaala para sa amin. Ay yung mga alaala na kung saan yung walang-wala kami. Doon ko na-appreciate na. Hindi pala ako lang nag-iisa, pati mga anak ko. And then kahit gano'n na lang, walang-wala kami, hindi kami naghihiwalay. Pinag-anuhan talaga namin hanggang malampasan namin unti-unti yung mga paghihirap na yun. Although hindi naman agad makamit namin ang inangad namin. And then,
at least naman unti-unti naangat yung buhay namin nang dahil din sa kanya. Nang dahil din sa iba kong mga anak. Nagtutulong-tulungan talaga kami. Kaya, yun, hindi ko makalimutan yung mga karamay na kung saan naghihirap kami at magsasabi, Ma, may ganyan po ba kayo? Ma, may ganyan po ba kayo? Parang sakit na wala nang maganyan. Ma, may pera po ako dito. Bigay ko sa iyo at ikaw kung anong gusto mo. Pero hindi ko sinayang yung mga pera na binigay niya sa akin. Makunti-kunti lang yun, pero talagang gusto kong ma-manage yung Hirapan niya. pinaghihirapan niya. Kasi ayaw ko yung mawala lang talaga na walang memory yung pinaghirapan. Kaya pag sinabi ng ganon, katulad ng regional meet, Ma, may pera kami, bigay ng DepEd para sa regional meet. Bibigay ko sa iyo para makapag-ayos ka sa bahay para pag may bisita tayo, ano daw ako ng bisita, tanggap. Kaya, talaga, plastado talaga yung mga pira na ibinigay niya sa akin. Ayaw ko yun sayangin. Kasi, marunong naman din ako magnegosyo kahit konti, magbinta kahit ano. Doon namin kinukuha yung pang-araw-araw namin. Kung malalaki yung income namin, di malalaki din yung namin, expenses. Kung maliliit yung income namin, di maliliit din yung expenses namin. Kaya yun lang. Ma'am, anong klaseng anak itong si Rene, ma'am? Lahat ng mga anak ko ay parang wala ko masabi. Although naman sa maliliit pa sila, makulit talaga, mga bata. Normal, pinapalo ko sila. Pero nung dumating na yung may mga kailangan na nila ng atensyon talaga sa pagsabi, sa paggalon. Kasi hindi naman lahat ng bata ay pinapalo mo lang palagi. Gusto ko paluin pagkatapos sa salitaan para ilagay doon sa isip nila. Kaya lahat naman ng mga anak ko, wala akong masabi. Kasi kahit sa trabaho sa bahay namin, magtutulong-tulungan lang naman din kami. Hindi naman sila anong klaseng bata. Basta laki sa hirap lang talaga ang may mamana ko sa kanila. Yung salitang mahirap lang tayo, dapat hindi tayo magbabago. Kung ano man tayo dito ngayon, dapat ganun pa din hanggang sa marating kung ano man yun. Kasi mababago lang yung natin, yung ugali siguro pag hindi ka naaapak sa lupa. Yung doon ka na lang sa taas talaga maglalakad. Pero sabi ko sa kanila, hanggat aapak pa tayo sa lupa, dapat walang magbago. The same lang yun. Mahirap ka man o mayaman, pari-pariho lang yun. At sinabi ko, kahit saan kayo magpunta, dapat may pagkumbaba kayo at may respeto. Yun naman ang dinala niya. Kaya siguro yung mga tao, ang dami. Kaya siguro, nakikita nila sa anak ko. Kasi, kanya-kanya naman tayo magdisiplina ng anak. Kami, may rules kami dito. Magugas ng pinggan, maglaba. Kahit ano. Ngayon lang ako nagkuha ng parang kasama namin dito sa mga, kasi nandun na sila sa Jensan, nandun sa Davao. Then, mahirap naman kung pagising ko sa umaga, ako pa lahat dito sabay, tapos doon pa sa palengke. Kailangan ko umingkam doon sa palengke, yung income namin, hati-hatiin para ma-survive talaga. Ma'am, ano yung pinakapangarap talaga ni Rene? Mula bata hanggang sa kanyang ngayon, sabi niya, Ma, suportahan mo lang ako sa gusto kong talento. Kasi, pag marating ko yung pangarap ko na makalaro ako sa malalaking league,
papakita ko talaga kung sino ako. Yun lang. Kasi hindi daw nakita sa kanya, hindi daw na ano ng papa niya, kung ano ang papa niya noon, siya daw ang babawi para makita talaga kung anong talent nila. Aside sa pagbabasketball, ma'am, ano pa yung pangarap niya? Profession, police, sundalo, ano pa yung... Wala nasabi? naman siyang sabi na magpulis, maganyan. Kasi ako, palagi kong sinasabi sa kanila, kahit anong posisyon gawin nyo, ang importante, graduate kayo. Yun lang. Kaya hindi sila namimili ng ng kurso. Kung saan kayo may scholar at may kurso doon na, go na. Ayaw na natin balikan yung nakaraan pa. Kasi kung balikan mo, baka pagbalik mo, wala na. Ganyan. Ma'am, ngayon nagbigay ng scholarship itong Ateneo. Tatanggapin ba natin or ano po yung plano? Actually, dati, sinabi na nila, nag-oo ako, pero wala pa akong official na talaga, binigay sa akin. Kaya ngayon, hindi muna ako ngayon, sa kahit dahil lang sa party ng Ateneo. Hindi muna ako magsalita, mag-focus muna ako para sa aking anak, hanggang may libing siya. Ma'am, ngayon, ma'am, hustisya yung panawagan natin, ma'am, na makamit sooner. Sabi ko, hindi ko pa talaga alam. Ayusin ko muna yung libing ng anak ko bago ako maggumawa kung anong gusto kong gawin. Kasi hindi naman ako makapag-isip ngayon eh. Ang unahin ko muna yung bisita ko, yung mga ko, yun. Ma'am, ano yung huling usapan ninyo ni Rene, ma'am, ng anak mo bago siya nasawi, ma'am? Di ba June 8? So, kailan yung huling conversation sa chat, sa tawag? Ano na pag-usapan mo? Wala naman. Sabi lang niya na mag-training lang sila. Ganon lang. So, hindi mo na-expect na, alam mo, personally na doon sila sa Aurora, ma'am, mag-team building, may idea ka? Hindi rin. Yun lang talaga yung sabi niya, mag-training sila sa Baler. Pero hindi ko alam kung saang Baler. Training sa basketball. Hindi ko nga basta yan lang sabi niya. Hindi ko pa na-confirm talaga. Ma'am, kung naririnig ka ngayon ni Rene, ma'am, ano yung last message mo sa kanya, ma'am? Kung naririnig ka niya ngayon, ma'am. Anak, kung naririnig mo ako, siguro alam mo naman kung ano ang pangarap natin, hindi lang para sa iyo at para sa akin, kundi sa buong pamilya natin. Alam ko na mahirap man gawin, pero kayanin ko at ipatupad ko yun sa mga kapatid mo na iwan. Yun lang. On the other hand, ma'am, nag-resign na si Coach Baldwin at yung manager ng Ateneo Basketball Men's Team. Ano yung reaction niyo dito, ma'am? Wala akong idea sa ngayon. Hindi ko pa alam kung nag-resign or ano. Basta ang sabi ko sa inyo, buo pa ang isip ko, paano ko muna yung anak ko. Hindi ko nga alam kung ganyan nag-resign sila. Wala pa akong pakialam. Wala ka bang... Wala pa akong idea talaga. Mag-focus muna ako dito sa anak ko talaga. Kaya nga ayaw kong humarap ng camera eh. Pero ma'am, kamusta po kayo ngayon? Kamusta po ang pamilya natin? Sa ngayon, sakit. Sakit nga sa mga fans. Ako pa kaya naina. Yung dinadala mong mula 1 month hanggang 9 months, hanggang 1 month na naman pinalaki mo. Hindi mo akalain na ganun ba? Yung pinalaki mo ng maayos, inaalaga mo ng maayos, inaruga mo kahit konti, inalagaan talaga. Tapos mawala ng isang kidlap lang.